God be the glory. Praise God, isang magandang pagpag sa buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Parang malakas na boses kayo, bumabaan ng pagpagpuasan. Nais nyo, pwede kami maganda at ang lakas Teliana at yung mamaylan mga kapatid ay pinag-prepare namin na masimulan. Amen. Maraming kaluluwa ang nangangailangan sa atin. May magagawa ang bawat isa ng kapatid. Hindi porket hindi ka pastor, hindi ka nakarapat-dapat mangaral. Lahat tayo iniligtas ng Panginoon, kaya dapat tayo mga kapatid, lahat ay magbahagi sa kanilang natin. Praise God, the enemy is the destroyer, but God is the restorer. Amen. Ang kaawit o yung only lives one. Kaya sige, kahit mag-isa ka, okay lang. No, walang tao mga kapatid dahil mo nilalang tayo ng Panginoon. Hindi ka naman tayo nilalang na tao muna. What if tao muna? Di ba the Bible tells us, the earth is void. Amen? Paano kaya kung tao muna ang nilalang ng Diyos? Nandun ka sa aire, ikot-ikot ka. Baka hindi ka rin magtagal. Amen? Isipin nyo, no? Nandun ka sa sa galaxy, paikot-ikot ka na. Tapos nag-iisip pa ang Panginoon, ano kaya next ko? Lord, bilisan mo naman, Lord. Pati ganun pa rin, hindi ka na ng Panginoon eh. Ayaw ng Panginoon, pahirapan ka, kaya bago ka pa, inalang ng Panginoon, inayos na muna ng Diyos ang lahat-lahat. Nilalang na kami lupa lang ng ulan liwanag. Wala pa rin. Maglalakad tayo sa kadiliman at wala tayong patutunguhan. Pero lahat yun nilikha ng Panginoon Diyos. Ang langit, nilikha ng Diyos at araw, ang tubig, ang mga halaman para sa paglalangga sa atin, mga kapatid. Hindi na tayo makakailangan pa dahil mahal tayo ng Panginoon. Yan ang plano ng dakilang Diyos sa bawat isa. Hindi para tayo, mga kapatid, ay pahirapan. Kung tibigyan tayo ng maayos at matuwasay na pamumuhay ay biruin ko mga kapatid. Hallelujah, kung di tayo mahal ng Panginoon, kahit si Eva at Adan, mga kapatid, kung di sila mahal ng Panginoon Jesus Cristo, ibibigay pa ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nila. No, kung di sila mahal, pero dahil mahal sila ng Panginoon Jesus Cristo, anong sabi ng Panginoon Jesus Cristo? Kayo na ang magiging tagapamahala ng sa mga isda, sa mga hayop sa iyong papawin. Hallelujah, sa lahat ng nabubuhay dito. Kayo na bahala at hindi lang yun. Lahat ng mga tanim dyan sa paligid nyo ay pwede nyo kainin. Why? Dahil ayaw ng Diyos na makita kang umiiyak. Ayaw ng Diyos, hallelujah, na ikaw'y naghihirap. Ayaw ng Diyos, hallelujah, na ikaw, ang oras mo ay masasayang lang pagkos gusto ng Panginoon. Sa bawat oras, sa panahon ng iyong buhay, ay bigyan mo lamang ganang kapalina. Bigyan mo lamang ganang pasangalawa. Bigyan mo lamang ganang kaluwalatiya. Ayan ang plano ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Hindi plano ng Diyos pa hirapan ka. And I believe, hindi nagbibigay ng Diyos ng problema. Amen. Ewan ko kung narinig nyo sa ibang mga nagtuturo, God allows the problem. Pero I believe, the Bible tells us pati ng Diyos hindi bibigay ng problema. Hindi siya nagtatet, Lord, wag mo akong itin. Sabi ng Bible, ang Diyos kailanman hindi nagbigay ng temptation sa tao dahil siya mismo ay natin. At alam niya kung gaano lang ang limitasyon ng tao. Hindi niya yung gagawin dahil alam niya na kapag ang Diyos ang nagbigay ng temptation, kukunin at kakagatin. Pero hindi po mga kapatid, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Sometimes mga kapatid, may mga problems, may mga troubles sa ating buhay. Pero ano sabi ng Panginoon? Amen? Ako ang kasagutan. I am the peace. Isipin mo mga kapatid, ang Diyos nagbibigay ng kasagutan. Tapos siya rin na nagbibigay ng problema. Parang ang labo naman. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Bibigyan ka niya ng problema para sa paglikuran mo dahil hindi kagaya siya ng iba. Amen?
Maraming tao mga kapatid, bibigyan ka na ng problema. Tapos sabay papakutangin ka rin pala. Diba na mga tatong gano'n, ipapakun ka muna sa utang. Tapos sila rin natutulong sa'yo. May mga ganun tao eh. Pero ang Diyos hindi ganun. Amen? Ang gusto lang, diyan sabi ng Bible, kahit walang pera, ay masaya. Amen? Amen? Parang hindi ko kasi nagtitiwala eh. Sa totoo naman talaga, hindi masaya pag walang pera. Diba? Oo. Sabi nung sa pero dahil may Diyos, naunawaan natin na kahit walang pera, God can supply all our needs according to His riches and glory. Minsan hindi natin kailangan ng pera. Bakit? May pinapadala ang Diyos na pagpapala. Amen? Minsan hindi lang dahil sa pera para maging masaya ka. Sa bawat araw na natatanggap mo ang buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon, ay dapat maging masaya ka. Magpasalamat ka. Wala maging dahilan para hindi ka magtuloy sa ating dahilan, Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon, pasayahin ka. Amen? Kayo kung nahihirapan ka, ito naman ang plano ng tao. Amen? According to Genesis, mga batid, ang plano ng kaaway, mga batid, ay makasama tayo sa dagat-dagatang apoy. Kahit minsan tatago na kayo, ito dahil nakita ka na, sige na, bigyan mo na. Diba? Pero dahil kami magkaibigan, hindi ko siya sasiraan. Kahit alam ko na hindi siya naliligo. Tropa kami. Amen? Okay lang yan. Amen? Kahit alam ko, amen, lagi siyang puyat, wala akong pakialam. Lagi kami sa inuman, hindi ko siya sa, uy, papamayan na hindi. Pero nung time nagkakaway kami, amen, lahat ng sikreto mo, sinabi ko. Ganyan ang kaaway ko. Nung time nang wala ka pa sa Diyos, tropa mo pa si Panginoon. Amen. Kaya akala mo wala kang problema. Akala mo okay lang ang lahat. Isang kahit, isang tutak. Pero nung binigyan ka at nakilala mo ang Diyos, nabuksan ang kagisipan mo, ang kaaway nagwawala. Bakit hindi kanya na masasama doon sa dagat-dagatang apoy? Hindi kanya na makasama doon sa impyerno. Kaya ang kaaway gumagawa ng paraan para sirain ang buhay mo, para hindi na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. But church, hallelujah, tandaan nyo, gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasakit ang inyong pinagdaraanan, may Diyos na handang tumulong, may Diyos na handang makinig, may Diyos na lagi na iyan, may Diyos na lagi nagmamahal sa atin. Ayaw ng Panginoon, mabahamak ka ang kamatayan, hallelujah, ang bunga ng kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, tatapuhan sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Suma-open ng kaaway na natagat ang apoy. Ang open ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya ang papunta sa impyerno ay hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo yun. Dahil ang impyerno ay hindi nating destinasyon. Ito yung destinasyon ng kaaway. Ang destinasyon mo sa langit. Pero ang problema, sa church nga hindi ka makapunta, sa langit pa kaya. Sa church nga na malapit, hirap na hirap ka pumunta. Sa langit pa kaya na hindi mo pa nakikita. Kaya kung gusto natin makapasok sa langit, yes, wala mong perfectong church, pero kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoong Jesus Cristo, hindi ka napapabayaan. Ayaw ng Panginoon na mapahaba. Ayaw ng Panginoon araw-araw kong umiiyak.
we are His. God will never leave us nor forsake us. Ang Diyos ay nasa atin. Sinong laban sa atin? Kaya huwag kayong mawala sa presensya ng Panginoon. Kung dumating man ang araw na magpalain kayo ng Diyos, mas ibigay nyo ang pinaka-the-best na pagpupuli. Mas ibigay nyo ang pinaka-the-best dahil sa pagbibigay ay mas pinagpapala at mas pinagpapala ka ng Panginoon. Hallelujah! Doon mo makikita. Amen. Na dati siguro, hallelujah, ang bahay mo ay barong-barong lang. But time will come kapag nagpatuloy ka sa Panginoon na merong kasipagan, na merong karunungan. Isang araw magugulat ka na lamang na yung barong-barong na yan ay nakasimento na yan. Yung dati, hallelujah, para magkaroon ka lamang hangin, kailangan mo pabuksan yung bintana mo. Inside yung mga bubungan mo, butas-butas kaya malamig. Puner ko yung bahay mo. Pero time will come, hallelujah, hindi dahil malamig ang bahay mo, dahil butas-butas ang bahay mo, dahil pinagpala ka, may aircon ka na sa bahay mo. Yan ang plano ng Diyos sa pasimula pa lamang na inagaw na kaaway. Kaya yan ang gusto ng Panginoon na iparating. Huwag mo sabihin na nandito ako sa bukid, hallelujah, na kung saan, hallelujah, mahirap lang ako, wala akong pinag-aralan, wala akong tinapos, ganito na lang yung buhay ko. Pag may Diyos ka, hindi dapat ganyan ang pag-iisip mo. Pag may Diyos ka, hindi dapat ganyan ang mindset mo. Dahil pag may Diyos ka, ano man ang iyong panalangin sa pangalan ng Panginoon, ito ganyan ibibigay sa atin. Pagtiwala ka pa lamang sabi, hindi mo pa pinabanggit, pero dahil tama ang puso mo, hindi mo pa sinasambit, pero alam ng Diyos na kailangan mo to. Kaya ikaw-provide ng Diyos ang pangailangan mo. Ang Diyos ay hindi na parito para mahirapan ng bawat isa. Ang Diyos ay naparito para dalhin magmula doon sa kadiliman, ilalagay muli doon sa kaliwanagan. Kaya dati, isip ka ng isip. Kahit wala kang isip, ang at bawat isa. Dahil ito hindi trabaho ng pastor lang. Trabaho ito ng bawat isa, lalo na ngayon. Kapag ang tao patuloy na nagbibigay, amen, ibig sabihin pinagpapala yan. Amen. Kaya ka na nakakapagbigay kasi pinagpapala ka. Pero kung di ka nagbigay, amen, maiimbak at maiimbak lang sa iyo, kapatid. Yan ang gusto ng kaaway, maging madamot ka. Maging makasarili ka, hindi mo isipin na ibang tao. Amen. Ano ang punto? Ayaw ng kaaway na ibahagi mo ang word of God. Kaya kung hanggang ngayon, sorry, patawarin niyo po ako. Kung hanggang ngayon hindi ka pa nakakaakay ng isang kaluluwa, yan ang gusto ng kaaway. Hindi mo ini-invite yung mahal mo sa buhay. Amen? Amen? Yan ang gusto ng kaaway, hindi ka nag-share ng Word of God. Yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Nagsisimba ka lang. Dahil ang kaaway, mga kapatid, masigit pa sa atin. Anong sabi ng Bible? Kung tayo naniniwala na may isang Diyos, lahat naniniwala mo may isang Diyos, sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Ano sabi ng James? Kung tayo naniniwala na may isang Diyos, ganoon din ang demonyo. Nanginginig pa! Minsan tayo mas nanginginig pa sa pastor kaysa sa Diyos. Diba? Yung mga nagbibisya, sorry excuse lang. Alam ko wala dito niyan, amen? Ano lang to, sample lang. Hindi magalit. Diba? Tara, shot tayo. Hindi, baka makita ko ng pastor. Hindi, wala akong si pastor. Dahil ni pastor. Hindi, baka mapatak si pastor. Diba? Tara, lips na. Sindi tayo ng sigarilyo. Madyong tayo. Talk in. Katuwaan lang. Poseidon. Alam niyo, hindi ko alam yan. Asder ako sa barahan. Lahat ng Poseidon, ng matokit, ng ng 22, 21,
Sasabihin pa. Amen. Sa babangan, wala pa. Na kung saan mga kapatid, hallelujah, yan ang gusto ng kaawa. Na alisin sa atin ang pagpapala na dapat ngayon kinakamtan. Biruin nyo, hindi nyo na kailangan magtanim. Ano sabi ng Bible? Nabasan nyo na ba yung Isaiah? Chapter 50. Nasubukan nyo na ba yun? Ang sabi doon, ikaw ay bibili, pero hindi ka magbabayad. Saan mababasa nyo? Diyan. Diyan sa Bible. Basahin nyo sa Isaiah 55 or 50 mga kapatid. Ikaw ay bibili pero hindi ka nang bayad. Nung nabasa ko yung Lord, pwede ba yun? Bibili? Baka utang. Pero magbabayad ka pa rin kasi kahit utang. So sabi ko, Lord, totoo ba yun? Meron tayo mga kapatid na nag-crusade kami. Hindi ko alam yung lugar ng tindahan. Bumili ako. That time, bumili ako kape. Sabi ko, pabilang kape, pati tinapa. Tapos nung magbabayad na ako, sabi, Pastor, wag na po kayo magbayad. Hindi ko kilala yun. Kung tinitignan ko, sabi ko, bakit po? Hindi, di ba po dyan po kayo sa ano? Wag na po kayo magbayad. Sabi ko, Pastor, ganun mo naman. Umorder ako sa McDo. Ang pera ko lang that time, mga kapatid, yung mga pang ano lang, mga 75 lang. Order ako ng burger, pati drink lang. Drinks, mga kapatid. Dumating sa akin, may spaghetti. Sabi ko, may burger na, yung burger, yung malaki. Tapos, malaki pa, sabi ko, sure ka ba, wala akong pambayad dyan. Baka mali ka. Sabi, hindi po. Pag yun na pong bayaran yan, kasi binayaran na yan ng manager namin. Sabi ko, Lord, magaling mo pala talaga. Praise the Lord! Ayaw kasi ng Diyos na makita, lagi kang umiiyak. Siguro meron dito laging umiiyak. I don't know, but I feel mga kapatid, meron dito, gabi-gabi, umiiyak dahil sa problema. Hallelujah! Mabigat na problema. Hindi po ako manghuhula. Kasi, family problem. Meron po dito na araw-araw, gabi-gabi na umiiyak. But remember this. Darating ng araw na ibibigay ng Diyos. Kasi, dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapunta ka sa dagat-dagatang abon. Ang gusto ng Panginoon, umawit ka ng mga paboring awit. Doon sa kalangitan. Kaya gawin mo lamang ang kalooban ng dakilang Panginoong Hesus Kristo. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang mag-alinlangan. Ano ngayon kung nalangan tinapos ang iyong pamumuhay ay maging testimony. Sometimes hindi natin kailangan maging sobrang talino. Hindi natin kailangan, yes, mabuti kung alam mo ang Biblia. Pero kung wala ang pagsunod na nanggagaling sa puso mo, magiging wala ang buluhan ng lahat. Amen? Kung gusto mong sirahan ang iyong mahal sa buhay, hindi mo kailangan maging magaling sa Bible. Dapat ipakita mo, yes, mahirap man. Sa totoo sin, mga kapatid, hallelujah. Ang pinakamahirap dalhin sa kamay ng Panginoong Hesus Kristo, yung pamilya mo. Dahil alam ng Diyos, alam ng kapamahal mo sa buhay, kung anong klaseng tao meron ka. Amen. Praise God! Amen. Amen! Sa church, ilonggo ka. Sa bahay, waray ka. Hallelujah! Amen. Paano mo madadala? Sa church, grabe ka maglinis. Pastor, ako na maghuhugas ng pinggan. Ako na po magwawalis, Pastor. Pero pagdating sa bahay, utusan ng nanay, ng tatay, nak, maghugas ka naman. Di pa ako kumakain. Nak, maghugas ka, maglinis, magwalis ka naman. Eh, nag-aalam mo pa eh. Ranking to. Mamaya na na. Pero dito hindi pa inuutusan. Hallelujah!
Amen? Gusto mo bang ma-impyerno ang mahal mo sa buhay? Huwag mo silang pangaralan ng Word of God. Huwag kang mamuhay ng may kabanalan. Huwag punta talaga sila sa impyerno. Pero kung gusto mo na makasama sila sa kalangitan, mahirap man. Pero sa tulong ng Panginoong Heso Kristo, paunti-unti, paunti-unti, paunti-unti. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na tayo na batid. Hallelujah, mapunta sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 20 verse 15, mga batid, 14 verse and 15. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life, listen, mga batid, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi ka nakita, batid, nakalista sa aklat ng buhay, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Pero huwag mong hayaan na magliyak ang impyerno dahil sa mga kaluluwa. Bagkos katulad ni Haring David na kahit ang tupa ay nasa bibig na ng leon, kinukuha niya pa rin sa bunganga ng leon ang isang tupa. Batid, gawin mo kung ano yung pinaka-the-best mo. Amen. Hindi usapin dito kung may tinapos ka at maging magaling ka, kundi kung paano mo susundin ang kalooban ng Panginoon upang ang mahal mo sa buhay ay malista. Di ba masarap sa buhay malista sa isang ayuda? Hallelujah. Diba kung mayroon kang pamilya, si ma'am, sila yung nabalitan ko sila nagbiang ka ano. Diba? Lahat kayo nakalista pero may isa kang anak na hindi nakalista. Ba't wala siya dito? Sakit sa damdamin nun. Paano kaya doon sa impyerno? Amen? Amen. Nalilihab natin. Alam niyo ba ang pinakamasakit pa? Sorry mga kapatid, but gusto ng Diyos nagisingin tayo. Maraming kaluluwa dito, maraming mahal tayo sa buhay na dapat pa. Lalo na ngayon, pasama na ng pasama ang kapaligiran. Amen? Pakakarinig na tayo ng mga digmaan. Pakakarinig tayo ng mga paglindol. Pakakarinig tayo mga kapatid. Sabi ng Bible, kung ayaw mo magpuri, ang mga bato ang magpupuri. Kung ayaw natin, papunta mahal natin sa buhay sa impyerno. Simulan mo ngayon. Decide right now. Kung hindi ka pa nakatumanggap sa Panginoon, mag-decide ka na. You need to be born again. Paano malista sa aklat ng buhay? Kung meron man dito na hindi pa nakakalista o nalista sa libro ng buhay, simple lang naman ang gusto ng Panginoon. You need to be born again. Amen. Kailangan mong maipanganak muli. Saan? Sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Siguro meron dito baptized na sa tubig pero hindi pa nakaka-receive ng Holy Ghost. You need to decide it right now. Lord, I need the Holy Ghost! Huwag mo nang patagalin! Dahil ang gusto ng Panginoon kompleto. Kung di ka pa bautismado sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, you need to decide right now, Lord. Magpapabaptize ako after this preaching. After this service, lalapit ako kay pastor, magpapabautismo ako. Why? Mark 16 verse 16. Kung sino man nananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Pero pag hindi ka nabautismuhan at hindi ka nanampalataya, na bautismo sa tubig ay nakakaligtas, ikaw kabayaran ng kasalanan because the Bible tells us without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang sino man ang pwedeng makapagbayad. Hindi po ang United Pentecostal Church ang pwedeng magbayad ng kasalanan natin, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya right now, kung hindi ka pa nakapagpedisyon na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, huwag mo na sayangin ang oras na ito. Huwag mo na sayangin ang panahon na ito. Huwag mo na sayangin ang pagpupumula. Mag-desisyon ka na sa oras na ito na maglingkod, na magpabautismo, na sumamba at magpapatuloy sa Panginoon Hesus Kristo.
Huwag mo sayangin ang panahon mo dahil ang oras ay hindi natin hawak, hindi natin alam kung ano ang meron sa kinabukasan. Ang alam natin kaya ang sabi ng salita ng Panginoon sa Corinthians chapter 6 verse 2, ito yung araw, aking narinig ang panalangin mo at aking itong dininig. At ito ang araw, ito ang araw ng pagtutubos, ito ang araw ng kaligtasan. Hindi ito bukas dahil hindi natin alam. Last Sunday, nag-celebrate ang Australiana na kanilang anniversary and Thanksgiving. At ang saya-saya namin noon, hindi namin alam na pagdating ng Monday, puputok pala ang bulkan, mga kapatid. Hallelujah! Walang nakakaalam kung anong meron bukas, mga kapatid. Hanggang ngayon nakaupo ka, hanggang may hingin ka, marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala. Kausap pa lang natin ngayon, pero mamaya-maya o kinabukasan, mapapalitaan natin ang pinakamalupot na bagay. Sila'y nawala na, sila'y namatay na. Bakit? Walang sino man ang nakakahawak, may nakakaalam ng kanilang pamumuhay kung hanggang kailan. Walang bata, walang matanda sa kamatayan. Pero sa biyaya ng Panginoon Jesus Cristo, narito tayo, binibigyan pa ng kakataon. Kaya ka nakaupo dyan, hindi po yan nagkataon. Kaya ka nakaupo dyan, hindi po yan mapatid. Hallelujah, pagkakamali. Kundi dahil alam ng Diyos, alam ng Diyos na kailangan mo siya. And one thing, good thing sa Panginoon. Hallelujah. At ako mismo ang magsasabi na hililigtas ka ng Panginoon sa tamang oras at panahon. Bago ang matapos, mga kapatid, magsitayutan. Yes, hallelujah. Nasabi ko na ang Diyos ay nagliligtas sa tamang oras at panahon. Ang iyong lingkod po, mga kapatid, ay hindi ka dapat at maraming kasalanan. Hallelujah. 2013 nang muli akong tawagin ng Panginoon. And 2016, dumating sa akin ang araw na dapat ikamamatay. Amen. To make the story short, mga kapatid, hindi ko masyadong ilalabot. 2013, nang kinausap ako ng Panginoon 2 dreams, pinapili niya ako buhay o kamatayan. Na kung hindi ako maglilingkod, makamatay na. 2016, nagkaroon ng takhan. At ako hindi mabuting tao. Ang Diyos lang ang naging mabuti para sa akin. Siya ang nagbago ng buhay. Pinakita ng Diyos sa pamaraan kung paano dapat ako makamot. Tinawag ako ng ilang kapulisan. Hallelujah. That time, may dalawang nakatutok na ng Armalite balikan ko sa ulo ko. We pray to God, Lord, mamamatay na ba? Ayusin ng Diyos ang buhay mo! This is the day that the Lord has made! We will rejoice! We will worship God! We will accept Jesus Christ! Right now, habang nakatayo sa church niya na malapit, intirap na hirap ka pumunta. Sa langit pa kaya na hindi mo pa nakikita. Hallelujah. Praise God. Kaya kung gusto natin makapasok sa langit, yes, wala pong perfectong church, pero kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoong Jesus Cristo, hindi kanya papabayaan. Ayaw ng Panginoon na mapakabatapin. Ayaw ng Panginoon na araw-araw kong umiiyak dahil sa iyong mga pigati. Ayaw ng Diyos na umiyak ka dahil sa mga problema. Ayaw ng Diyos na umiyak ka dahil meron ka karamdaman at sinabi na doktor, wala nang kagalingan ng karamdaman na yan. Pero sabi ng Panginoon, by Jesus Christ, we are here. God will never leave us nor forsake us. Kung ang Diyos ay nasa atin, sinong laban sa atin? Kaya huwag kayong mawala sa presensya ng Panginoon. Kung dumating man ang araw na pagpalain kayo ng Diyos, mas ibigay nyo ang pinaka-the best na pagpupuli. Mas ibigay nyo ang pinaka-the best
pagbibigay, sa pagbibigay ay mas pinagpapala at mas pinagpapala ka ng Panginoon. Hallelujah. Doon mo makikita. Amen. Na dati siguro, hallelujah, ang bahay mo ay barong-barong lang. But time will come kapag nagpatuloy ka sa Panginoon na merong kasipagan, na merong karunungan. Isang araw magugulat ka na naman na yung barong-barong na yan ay nakasimento na yan. Yung dati, hallelujah, para magkaroon ka lamang hangin, kailangan mo pabuksan yung bintana mo. Minsan yung mga bubungan mo, butas-butas kaya malamig. Puner ko yung bahay mo. Pero time will come, hallelujah, hindi dahil malamig ang bahay mo, dahil butas-butas ang bahay mo, dahil pinagpala ka, may aircon ka na sa bahay mo. Yan ang plano ng Diyos sa magsimula pa lamang na inagaw ng kaaway. Kaya yan ang gusto ng Panginoon na iparating. Huwag mo sabihin na nandito ako sa bukid, hallelujah, na kung saan, hallelujah, mahirap lang ako, wala akong pinag-aralan, wala akong tinapos, ganito na lang yung buhay ko. Pag may Diyos ka, hindi dapat ganyan ang pag-iisip mo. Pag may Diyos ka, hindi dapat ganyan ang mindset mo. Dahil pag may Diyos ka, ano malang yung ipadalangin sa pangalan ng Panginoon, ito ganyan ibibigay sa atin. Pagtiwala ka pa naman sa atin, hindi mo pa binabanggit, pero dahil tama ang puso mo, hindi mo pa sinasambit, pero alam ng Diyos na kailangan mo to. Eh, ikaproprobahan ng Diyos ang pangangailangan mo. Ang Diyos ay hindi na parito para pahirapan ng bawat isa. Ang Diyos ay naparito para dalhin magmula doon sa kadiliman, ilalagay muli doon sa kaliwanagan. Kaya dati, isip ka ng isip. Kahit wala ang isip, Hallelujah. may problema ka. Paano ko ito masusolusyonan? May utang ka. Paano ko ito masusolusyonan? Ano gagawin mo? Pastor, pautang mo na. Bayaran ko sa susunod na araw. Sabi ni Pastor sa akin, oh, saan nabayad mo? Sabi ni Pastor, pupunta ako kay sister. Minsan ganun yung solusyon natin eh. Pero hindi natin alam, nandun at nandun at nandun pa rin. Amen. At ang pinakamasakit mga kapatid, mahirap, hallelujah, makulong sa paulit-ulit na pangyayari. That's why, kapag meron ka, ano sabi ng Diyos, pag meron kang Diyos, hallelujah, they are new every morning. Amen. Amen. Ang bawat araw, hindi mo pare-parehas. Ngayon, pinagpala ka bukas, magpapalain ka ng Panginoon. Siguro ngayon, nakakabit ka ng 500, and I believe bukas ang araw, bukas mga kapatid, kapag ikay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, mas malaki ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Tapos na ang araw ng kahirapan, nagawa ng kaaway. Tapos na ang luwa na kung saan ang karamdaman, nagawa ng kaaway. Ito yung araw para mag-rejoice dahil pinalaya ka ng Panginoon sa kahirapan. Iniligtas tayo ng Panginoon. Inayos ng Diyos yung buhay natin na wasak. Kung walang nagmamahal sa'yo, akala mo nag-iisa ka na lamang sa buhay mo. May Diyos na nandiyan. I love you, my son and my daughter. Mahal ka ng Panginoong Yesu Kristo. Simulat sa pool nang isinilang tayo sa mundo ito, mahal na tayo ng Panginoong Yesu Kristo. Ano sabi ng salita ng Diyos? Walang sino man ang naghanap sa Diyos. Sino dito naghanap sa Diyos? Wala. Kumakatok si Pastor, siguro nung panahon na yun, kumakatok pa si Pastor. Tao po. Uy, si Pastor. Sis, Brad. Sis, Brad. Tapos pag nagsalubong kayo ni Pastor, 100. Straight. Pader dito. Si Pastor. Wala ganap sa Panginoon. Lahat tayo, ang nahanap natin, paano tayo mabuhay sa mundo ito? Hindi natin hinanap kung sino ang nagbibigay ng buhay sa atin. Pero mabuti pa rin yung Diyos. Kahit ilang beses mo na sinaruduhan ang pitusa mo, si
pastor. Amen. Yes, siya tao lang, kagaya natin. Pero siya ginamit ng Panginoon. Dahil kung wala sila, hindi natin maririnig ang salita ng Panginoon. Amen. Katok siya ng katok. Pero kapag may problema ka, pastor, pag-tingnan mo. Yun. Sabi niya. Hallelujah. Pero nung pinadaling ka, binigay yung pangangailangan mo, iniwan mo sa pastor. Hindi mo lang pinakain kahit biskuit. Sinuntahan ka, naglakad pa si pastor. Sabi naman ng Panginoon, ang salita ng Diyos, at ibibigay ko ang pastor na galing sa puso. At ito ba mga pastor, mga mensahero? Hindi po yan ang pagtripan lang ng Diyos para papuntahin sa inyo. Sa totoo sin mga kapatid, wala naman kami kinikita sa inyo. Sabi ng marami, magpastor ka para yumaman ka. Kaya ako magpastor para yumaman, pero hindi pa rin ako mayaman. Mas lalo akong naghirap. Kung pera lang natin. At hindi kami magtsatsaga. Sino pa kayo? May sarili kami yung problema. Sorry mga kapatid ha. Siguro hindi masabi ng pastor. Ako na lang magsasabi, hindi naman nababalik. Ikaw na naman kayas ko. Notice, kung sa amin lang, wala kami karapatan, wala kami ganun para sayang namin ng oras namin sa inyo. Pero isa lang si pastor, tanyaman, ako naman kayo sa katawan ni pastor. Tatagdagan niyo pa ng problema. Ngayon, isa lang siya, ang dami niyo. Pakainin, hindi mo hindi pa pakainin. Diba? Pero kapag ibinigay natin, ano sabi? Dapat iyong tinulungan o kahit painumin man lang. Sabi ng Bible, bigyan nyo lamang ng isang basong tubig ang akin na lingkod, ako'y pininumin. Yung ginagawa natin sa ating minister, sa ating mga pastor, ay ginagawa natin sa Panginoon. At kapag natin ginawa yung mas magpapalain tayo na dakilang Panginoong Yesu Cristo. Ba't ka nagbibigay? Dahil nakita mo pinagpapala ka. Mahirap magbigay pag hindi ka pinagpapala eh. Tama ba? Sa totoo hindi naman dahil hindi nagbigay, ayaw magbigay. No? May mga tao mga kapatid, dahil alam nilang sakto lang yung kanilang kita. Unahin na lang nila sa sarili. Hindi naman makasarili ang Diyos. Amen? Para sabi mo, hindi ka kaya kaya pa. Hindi naman gano'n ang Diyos. Okay lang sa Panginoon. Pero, di ba? Hanggang may hawak ka, sabi nga, paano mo matatanggap ang isang bagay hanggang may hawak ka? Sorry kapatid, nag-iba yung ano ko, pero I feel the presence of God na papamalain ng church nito. Malakas pa rin, intro pa lang kasi ako eh. Bukas na ba? Amen? Ilang minuto na lang. Intro pa lang. Amen? Kapag tinulungan natin mga kapatid ang bawat isa, dahil ito hindi trabaho ng pastor na trabaho ito ng bawat isa, lalo na ngayon. Kapag ang tao patuloy na nagbibigay, amen, ibig sabihin pinagpapala niya. Amen, kaya nga nakakapagbigay kasi pinagpapala niya. Pero pag di ka nagbigay, amen, maiimbak at maiimbak lang sa iyo. Kapatid, yan ang gusto ng kaaway, maging madamot ka. Maging makasarili ka, hindi mo isipin ay bata mo. Ano ang punto? Ayaw ng kaaway na ibahagi mo ang bulog ka. Kaya kung hanggang ngayon, sorry, patawarin niyo po ako. Kung hanggang ngayon hindi ka pa nakakaakay ng isang kaluluwa, yan ang gusto ng kaaway. Hindi mo i-invite yung mahal mo sa buhay. Amen. Amen. Yan ang gusto ng kaaway, hindi ka nag-share ng word of God. Yan ang gusto ng kaaway mga kapatid, nagsisimba ka lang. Dahil ang kaaway mga kapatid, masigit pa sa atin. Anong sabi ng Bible? Tayo, kung tayo naniniwala na may isang Diyos, lahat naniniwala kung may isang Diyos, kung sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Anong sabi ng James? Kung tayo naniniwala na may isang Diyos, ganun din ang demonyo. Nanginginig pa! Minsan tayo mas nanginginig pa sa pastor kaysa sa Diyos. Diba? Yung mga nagbibisya, sorry ha, excuse lang. Alam ko wala dito dyan, amen? Ano lang to, sakon lang. Huwag yung magalit. Diba? Nakashot tayo. Hindi ba makita ko ng pastor? Hindi, wala naman si pastor. Hindi ba makita si pastor? Diba? Sana hilis ka. Siyempre tayo sa sarili.
Matyong tayo, tongkit. Katuwaan lang, procedures. Alam niyo, hindi ko alam yan. Asgar ako sa barahan. Lahat mag-procedures, na tongkit, na na 22, 21, sasabihin pa. Ingin. Sa ba ako, wala ka. Na kung saan mga batid, hallelujah, yan ang gusto ng kaaway. Na alisin sa atin ang pagpapala. Kaya ang sabi doon, ikaw ay bibili, pero hindi ka magbabayad. Saan mababasa yun? Diyan sa Bible. Basahin niyo sa Isaiah 55 or 50 mga kapatid. Ikaw ay bibili pero hindi ka nang bayad. Kung nabasa ka ng Lord, pwede ba yun? Bibili? Baka utang. Pero kung babayad ka bakit kasi kahit utang eh. So sabi ko, Lord, totoo ba yun? Meron tayo mga kapatid na nag-crusade kami. Hindi ko alam yung lugar na ito. Bumili ako. Doon tayo bumili akong kape. Sabi ko, pag lang kape, pagigila pa. Tapos nung magbabayad na ako, sabi, Pastor, huwag ako kayo mag-big. Yung mga pang ano lang, mga 75 lang. Order ako ng burger, pati drink lang. Drinks mga pati. Dumating sa akin, may spaghetti. Sabi ko, may burger na, yung burger, yung malaki. Tapos, malaki ko sabi ko, sure ka ba? Wala akong bayad dyan. Baka mali ka. Sabi, hindi po. Huwag na pong bayaran yan. Kasi binayaran na yan ng manager namin. Sabi ko, Lord, kanina mo pala tayo. Ayaw kasi ng Diyos na makita, lagi ko umiiyak. Siguro meron dito laging umiiyak. I don't know, but I feel mga kapatid, meron dito gabi-gabi umiiyak dahil sa problema. Hallelujah. Mabigat na problema. Hindi po ako manghuhula. Sikas, iyak ka lang. Ang family problem. Meron po dito na araw-araw gabi-gabi na umiiyak. But remember this. Darating na ang araw na ibibigay ng Diyos. Sikas, iyak ka lang. Dahil ayaw ng Diyos na mapahawak ka. Ayaw ng Diyos na mapunta ka sa dagat-dagat ang apod. Ang gusto ng Panginoon, umawit ka ng mga papuring awit. Soon sa kalangitan. Kaya gawin mo lamang ang kalooban ng dakilang Panginoong Heso Kristo. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang mag-alinlangan. Ano ba yun kung wala kang tinapos? Ang iyong pamumuhay ay maging testimony. Sometimes hindi natin kailangan maging sobrang talino. Hindi natin kailangan, yes, mabuti kung alam mo ang Biblia. Pero kung wala ang pagsunod na nanggagaling sa puso mo, magiging wala kapuluhan ng lahat. Amen? Kung gusto mong sirahan ang iyong mahal sa buhay, hindi mo kailangan maging magaling sa Bible. Dapat ipakita mo, yes, mahirap man. Sa totoo sin, mga batid, hallelujah. Ang pinakamahirap dalhin sa kamay ng Panginoong Heso Kristo, yung pamilya mo. Dahil alam ng Diyos, alam ng pamahal mo sa buhay, kung anong klaseng tao meron ka. Amen. Praise God. Amen. Amen. Sa church, ilonggo ka. Sa bahay, walay ka. Hallelujah. Amen. Paano mo dadala? Sa church, grabe ka maglinis. Pastor, ako na maghuhugas ng pinggan. Ako na pong magwawalis, Pastor. Pero pagdating sa bahay, utusan ng nanay, ng tatay, na maghugas ka naman. Hindi pa ako kumakain. Maghugas ka, maglinis, magwalis ka naman. Eh, nagala mo pa ito, ranking ko. Mamaya na naman. Pero dito, hindi pa inuutusan. Hallelujah. Tapos pagtataka ka ba, hindi mo madala yung nanay mo sa church? Hindi mo madala yung kapatid mo sa church? Hallelujah! Yan ang gusto ng kaaway! Praise. Gusto mo matulungan ng kaaway! Amen! Gusto mo mamaintindihan ang mahal mo sa buhay? Huwag mo silang pangaralan ng Word of God. Huwag kang mamuhay ng may kapanalan. Huwag punta talaga sila sa impyerno.
Pero kung gusto mo na makasama sila sa kalangitan, mahirap man. Pero sa tulong ng Panginoong Heso Kristo, paunti-unti, paunti-unti, paunti-unti. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na tayo nabatid. Hallelujah, mapunta sa dagat-dagatang ako, Revelation chapter 20, verse 15, mabatid 14, verse 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life, listen, mabatid, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi ka nakita, mabatid sa ulat ng buhay, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang ako. Pero huwag mong hayaan na magliyak ang impyerno dahil sa mga kaluluwa. Bagkos katulad ni Haring David na kahit ang tupa ay nasa bibig na ng leon, kinukuha niya pa rin sa bunganga ng leon ang isang tupa. Kapatid, gawin mo kung ano yung pinaka-best mo. Amen. Hindi usapin dito kung may tinapos ka at maging magaling ka, kundi kung paano mo susundin ang kalooban ng Panginoon upang ang mahal mo sa buhay ay malista. Di ba masarap sa buhay malista sa isang ayuda? Hallelujah. Diba kung mayroon kang pamilya si Ma'am, sila yung nabalita mo sinilbihan ka ano? Diba? Lahat kayo nakalista pero may isa kang anak na hindi nakalista. Pag wala siya dito, sakit sa tandang Panginoon. Paano pa kanya doon sa impyerno? Amen? Inalilihab natin. Alam niyo ba ang pinakamasakit pa? Sorry mga kapatid, pag gusto ng Diyos, nagisingin tayo, maraming kaluluwa dito, maraming mahal tayo sa buhay na dapat pa. Lalo na ngayon, pasama na ng pasama ang kapaligiran. Amen? Makakarinig na tayo ng mga digmaan, makakarinig tayo ng mga paglindol, makakarinig tayo mga batid sa atin ng Bible. Kung ayaw na magpuri, ang mga bato ang magpupuri. Kung ayaw natin, papunta mahal natin sa buhay sa impyerno. Simulan mo ngayon. Decide right now. Kung hindi ka pa nakatumangkap sa Panginoon, mag-decide ka na. You need to be born again. Paano malista sa aklat ng buhay? Kung meron man dito na hindi pa nakakalista o nalista sa libro ng buhay, simple lang naman ang gusto ng Panginoon. You need to be born again. Kailangan mong maipanganak muli. Saan? Sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Siguro meron dito baptized na sa tubig pero hindi pa nakakasin ng Holy Ghost. You need to decide it right now, Lord. I need the Holy Ghost! Huwag mo nang patagalin! Dahil ang gusto ng Panginoon kompleto. Kung hindi ka mabautismado sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, you need to decide right now, Lord. Magpapabaptize ako after this preaching. After this service, lalapit ako kay pastor, magpapabautismo ako. Why? Mark 16 verse 16. Kung sino man nananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Pero pag hindi ka nabautismuhan at hindi ka nanampalataya na ang bautismo sa tubig ay nakakaligtas, ikaw ay mapapahamak. Ano yung kapapatay? Yung dagat-ang apoy na kung saan ikalawang kamatayan. So ano ang dapat natin gawin? Magpapautismo sa kanilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. The Scripture says that to them, repent and be baptized para saan? And one of you for that remission, kabayaran ng kasalanan, because the Bible tells us without the shedding of blood, there is no remission of sin. Walang sino, walang pwedeng makapagbayad. Hindi po ang United Pentecostal Church ang pwedeng magbayad ng kasalanan natin, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesu Cristo. Kaya right now, kung hindi ka pa nakapagdesisyon na magpapautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, huwag mo na sayangin ang oras na ito, huwag mo na sayangin ang panahon na ito, huwag mo na sayangin ang pagpapumula, magdesisyon ka na sa oras na ito, na maglingkod, na magpapautismo, na sa mamba, at magpapatuloy sa Panginoon Yesu Cristo. Huwag mo sayangin ang panahon mo, dahil ang oras ay hindi natin hawak, hindi natin alam kung ano ang meron sa kinabukasan. Ang alam natin meron, kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians 6 verse 2, ito yung araw, aking narinig ang panalangin mo at aking itong dininig, at ito ang araw ng pagtutubos.
hindi bubukas dahil hindi natin alam. Last Sunday, nag-celebrate ang Australiana na kanilang anniversary and Thanksgiving. At ang saya-saya namin noon, hindi namin alam na pagdating ng Monday, puputok pala ang vulkan, mga kapatid. Hallelujah! Walang nakakaalam kung anong meron doon, mga kapatid. Hanggang ngayon nakaupo pa, hanggang may hininga ka. Marami tayong kaibigan, marami tayong kakilala. Kausap pa lang natin ngayon, pero mamaya-maya o kinabukasan, mapapalitaan natin ang pinakamaluntok na bagay. Sila'y nawala na, sila'y namatay na. Bakit? Walang sino man ang nakakahawa ng nakakahawa, abay nakakaalam ng kanilang pamumuhay kung hanggang kailan. Walang bata, walang matanda sa kamatayan, pero sa biyaya ng Panginoong Yesu Cristo, narito tayo ang binibigyan pa ng kahapon. Kaya ka nakaupo dyan, hindi po yan nagkataon. Kaya ka nakaupo dyan, hindi po yan mapatid. Hallelujah, pagkakamali. Kundi dahil alam ng Diyos, alam ng Diyos na kailangan mo siya. And one thing, good thing sa Panginoon. Hallelujah. At ako mismo ang magsasabi na nililigtas ka ng Panginoon sa tamang oras at panahon. Bago mo matapos, mga kapatid, magsitayo tayo. Yes, hallelujah. Nasabi ko na ang Diyos ay nagliligtas sa tamang oras at panahon. Ang lingkod po, mga kapatid, ay hindi ka dapat at maraming kasalanan. Hallelujah. 2013 nang muli ako tawagin ng Panginoon. At 2016, dumating sa akin ang araw na dapat ikamamatay ko. Amen. So, make the story short, mga kapatid, hindi ko masyadong ilalaborin. 2013 na kinausap ako ng Panginoon 2 things. Pinapili niya ako buhay o kamatayan. Na kung hindi ako maglilingkod, makamatay na ako. 2016, nagkaroon ng tokhap. At ako hindi mabuting takot. Ang Diyos lang ang naging mabuting para sa akin. Siya ang nagbago ng buhay. Pinakita ng Diyos sa pamahaan kung paano dapat ako makamatay. Tinawag ako ng ilang kapulisan. Hallelujah. That time, may dalawang nakaputok na nag-armalize balikat ko sa ulo ko. I pray to God, Lord, mamamatay na ako. Hallelujah. But that is good to do. Pinausap ako ng Panginoon na nakita ko lang sa iyo na kung di mo ko pinaginggan sa dagang bagay ka mamamatay. Kaya ka niligtas ng Panginoon sa oras na ito dahil alam ng Diyos na may kapahamakan na naghihintay sa iyo sa buhay. Kaya kung babaliwalain mo ito, kapatid, huwag mo sisihin ang iyong pastor, huwag mo sisihin ang iyong mahal sa buhay, huwag mo sisihin ang kapatiran, lalong higit sa lahat, huwag mo sisihin ang Diyos kapag may nangyari sa iyo hindi maganda. Why? Binalaan ka na ng Diyos. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Bagos, magsaya ka sa piling ng Panginoon. Magpuri ka sa piling ng Panginoon. Sinira ng kaaway ang buhay mo. Pero sa araw na ito, aayusin ng Diyos ang buhay mo. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will worship God. We will accept Jesus Christ. Right now, habang nakatayo ka, hindi kami para dito para mag-judge. Wala kami karapatan para husgahan ang bawat isa. Dahil kahit kami may pagkukulang, pagkakamali, tapos bahay gusto ng Panginoon at tulungan sa akin. Help us! Tumagbago ang buhay natin. Bahaga ng Diyos. Right now, focus. Pray to God. Pray to God right now. Huwag mo lang hayaan o tusan kita na magpuri sa Panginoon. If you feel the presence of God, kapag naramdaman mo na dapat ka magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.